Kung malapit ka nang umalis, magpaalam dito sa mundo, you will not remember how much you work. But you will remember the moments you spend with your loved ones. Amen? You can be busy working, or you can be busy living. What will you choose? Busy working or busy living? Meron po tayong isang follower na pumunta dito last Monday. Kinakausap ako, nanay po siya, stress na stress din sa kanyang anak na babae. 10 years old pa lang po yung bata. She was diagnosed with autism. At nabigla po ako kasi kala ko ang autism po inborn. Kala ko namamana. Yun po pala, ang autism is already acquired among children. Ano po ang dahilan bakit nagkaroon ng autism yung bata? Ito po mga magulang. Please, remember this. Addiction to social media. Addiction to cellphone. Hindi po binababa ng bata yung cellphone. Kahit na matulog nandun, nakadikit sa kanya. Diniagnose sila ng autism, hindi matanggap ng nanay. Naghahanap ng lunas, pinalabas po sa eskwela. Anong problema? Tingnan niyo po, ang epekto, hindi tumitigil lang yung isip, hindi mo pinagpapahinga. At ang nakakaalarma po, hindi lang po mga bata. Meron pong rehab center dito sa Bulacan, pati po mga matatanda, yan ang ginagamot nila. Mga doktor, meron pong engineer, meron pong negosyante. It is a silent illness. Restlessness. Kaya sa Amerika po, nabasa ko, ang ginagawa po nilang therapy is staring at the wall. Binabayaran po ito, Aalisin niyo po lahat ng social media gadget mo. Papaupuin po yung pasyente sa harap po ng pader ng dingding. Titignan lang, tutunganga ka lang for 15 minutes a day. Yun po yung therapy. Sabi ko, sa atin sa simbahan, tayo mga Katoliko, meron din tayong therapy na parang ganun. Libre na, nakakatulong pa sa iyong kaluluwa. At ano pong tawag natin? Panalangin. This prayer. Ano bang ginagawa mo pag nagdadasal ka? Praying is not only saying prayers, but when you pray, really, you look lovingly at the Lord. You listen to the voice of love. Remember those very beautiful definition of prayer. Totoo kang nagdadasal, kapatid, pag tinitignan mo na may pagmamahal ang Diyos, nandyan sa Blessed Sacrament. Totoo kang nagdadasal kapag nakikinig ka sa boses ng pagmamahal. Kaya nga kung totoo kang nagdadasal, it will transform you. It will change you. Amen? No wonder, ang daming mga tao ngayon naliligaw because they lack praying. They lack connecting with the Lord. God only gave us 24 hours in a day. Please use it wisely. Balance your life. 1/3, 8 hours po. Yung 24 hours, gamitin nyo. Magtrabaho kayo. Pero, yung 2/3, wag mo naman uubusin sa pagtatrabaho lang. 1/3, tulog nyo. Pahinga nyo. Na complete sleeping and resting is 8 hours. And then another 1/3, 8 hours, connect. Be with people that you love. Again, at your deathbed, you will not remember how much you work. But in your deathbed, before you exit this world, you will remember how much time you spend with your loved ones. Life is short.
don't waste it. Don't worship your work. Be with your loved ones. Worship God? How do you do that? Give yourself to God.